Tayo po minalangin na mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, yung matamis, mahal na presensya. Salamat po sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtug instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat sa mga anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon Jesus, ikaw magpala sa ginagawa kong magawa. Umasa naman sa inyo sa mga bungang panalangin ay mga pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. Tayo sinasaway lahat ka ng kaaway ay bayan ko Satan in the name of Jesus. Di mo sa bilib ang Diyos sa puso ng Spirit ay command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents of the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, sa ating mga webcast viewers, at sa ating mga ginigiliw na kapatiran sa hapong ito, sa dami ito. Magandang hapon po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kindly read 1 Corinthians chapter 2, verse 2. I-prepare 2 Corinthians 12:7 up to 10. Dito muna tayo sa unang Korinto 2:2. Dito po sa aklat ng unang Korinto 2, versikulo po 2. Sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Amen. Sapagkat aking pinasyahan walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Alam niyo yung pagkapako ng mga Panginoon? Hindi po yan pagkatalo. That's the beginning of the great victory. Amen? Malaking tagumpay. The greatest victory of all time. When our Lord Jesus Christ was crucified. Nung siya'y napako. Hindi basta-basta yung redemption, pagtutubos na nangyari sa atin. Nung siya'y napako doon at ang kanyang dugo na buhos. Walang ibang dugo na banal na nabuhos, kundi ang dugo ng ating mahal na Panginoon Hesus. Amen? At siya lamang ang tao na buhay na hindi nabahira ng kasalanan. He is sinless. That's why He is worthy. Karapat-dapat na tumubos sa kasalanan ng tao dahil siya hindi nagkasala. The only one that didn't commit sin. Lahat tayo nabahira ng kasalanan. Lahat ng tao. Kaya kung mayroon man tayong sasambahin o purihin, walang iba. Yun lamang, yung napako at yung dugo na nabuhos, yun lang. Siya lang ang kaya gumawa noon. And no other. Kung mayroon man tayong mga tagumpay bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatiran, mga Christians, kung mayroon man tayong mga accomplishments sa buhay, it is because of the grace of our Lord, Jesus Christ. Dahil lamang tayo kinabagan ng ating mahal na Panginoon. We are nothing. Yung lagi sinasabi natin malapastulong araw pa. Kasi may mga pumupuri sa malapastulong araw. Sabi niya, huwag niyo akong purihin. Pareho tayo tatapon sa impyerno. Sabi malapastol, do not exalt anybody.
Huwag ka magtaas ng sino man. Wala talaga tataas. All the glory and honor and power and praises belong to our Lord Jesus Christ. Siya lang. Wala nang iba. And that is very clear in the Word of God. Dahil siya lamang hindi nabahiran ng kasalanan bilang tao. Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Why we are commemorating, celebrating the communion, the Holy Supper, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ? Bakit natin ialala? Dapat lang alalahanin natin habang tayo nabubuhat. Amen? Nung araw, nung panahon ng mga apostoles, ang kanilang communion, araw-araw. Every day. Araw-araw. What does it show to us today? They are breaking bread every day. They are celebrating the blood of the shed on the cross. Araw-araw nila ginagawa. Why? Because of that blood, we are redeemed from all the curses. Tayo'y lumitaw na tagumpay. Hallelujah! Siya lahat ang gumawa. We are nothing because we are here because of the grace of our Lord Jesus Christ. Dapat malaman natin, sino ka? Dahil sa ginawa natin malapit noon. We are victorious. Matanggumpay tayo, hindi ka talunan. Hindi ka buntot. Ulo ka sa lahat ng bagay. Yan ang ginawa ng ating malapit noon. Kaya dapat ang mga pagpupuri natin walang katapusan. Amen? Kaya sabi ni Pablo for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Sapagkat aking pinasyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo. Wala raw tayo dapat malaman. Wala tayo dapat bigyan ng anumang pagpupuri sa mundo na ito. Walang iba, si Jesus Christ lang. Sapagkat nung siya'y napako, pinagpala ka, pinatawad ka, pinagpala ka, isinulat ang pangalan mo sa buhay na walang hanggan. Kaya Jesus Christ is exalted para above the heavens. And of course, huwag natin kalimutan ang mga nagpagal. Sabi naman sa sulatan. Let us remember those who labor among us and respect them. But the praises and glory and honor only belong to our Lord Jesus Christ. Dahil siya lamang napako, wala nang iba. 2 Corinthians chapter 12:7 after 10. Alam niyo na mahal, itong Holy Supper, napakaganda ito. Napakaganda alalahanin. Mamaya, mababasa natin, alam mo, minamahal, wala lang bilanggo. Walang bilanggo ng sakit, kahirapan, wala. If we understand what the Lord has done for us. Can I read? Second Corinthians chapter 12, verse 7 up to 10. Ikalawang Korinto 12, talatay 7 hanggang 10. At nang ako'y huwag magpalalo, labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik na sa laman, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin, na ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito, makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin na, aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magpapapampuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Nagpapasting dito yung kapatiran, mga 2 months o 3 months ago, yata. Nagpapasting dito.
Kasama namin dyan, nagpupuri. Ewan ko sino yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Yung mga kasama natin, yung mga workers. Kung naalala ninyo, isang malaking kapatiran, malaking katawan. Nakala ko nga foreigner. Nagpapasting dito. Habang nagpupuri kami dito, mayroon siyang vision. Nakita na sa kanyang pangitain. Vision, minamahal. Hindi actual. Nakita yan. Yan sa Biblia nakasulat. One of the gifts of the Spirit is vision. Makakakita ka ng mga bagay na revelation, mga kapahayagan ng Diyos. And that is normal. Kung ang church natin buhay totoo, mayroon yan. Kung ang church patay, wala yan. Walang mga kapahayagan kung ang church ay malamig. Pero kung ang church ay totoo at sumusunod sa kalooban ng Diyos, mayroon mga kapahayagan every now and then. Huwag ko lang, bakit marami mga Kristiyano dininiwala sa mga vision? Pero kung you are a sensitive Christian, katulad natin mga pastor, magagalak ka pag may mga vision. Bakit? That is the revelation, pangungusap ng Diyos yan, na dapat ating bigyan ng pagpapahalaga. Nakita niya habang nagpupuri kami dyan, nagkwento siya. Sabi niya kanina, habang nagpupuri kami, sabi niya, nakita niya biglang nagliwanag, nakita niya sa kanyang dalawang mata. Live talaga. Nakita niya ang malapino nasa trono, napakalaki. Then may bumaba na dalawang anghel, dito sa atin. May bumaba dalawang anghel, may daladalang, yung isang anghel dito sa kabila, may dalang tubig sa balde. Yung isa naman dito, may dalang tubig din sa balde. Ito yung pangitain niyo na mahal, ha? Nung una, hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin? Ilang buwan bago ko naintindihan. Nananalangin ako, Lord, ano ibig sabihin yan? So it takes about 3 months bago ko naintindihan ang mga bagay. Yung anghel na isa, yung dalawa, ibinuhos yung kailang balde na may laman tubig dito sa chapel, dito, kitang-kita niya. Ibinuhos dito at kumalat yung tubig. Punta doon. At maya-maya yung tubig naging ginto. Puro ginto dito lahat. Hindi ko maintindihan. Ano kaya? Napakalalim. Ibig sabihin. May isang araw ko lang naintindihan, na-reveal sa akin ng Malapiloon. Ang meaning pala doon, ang lugar na ito ay anointed, nilangisan ng Diyos. Nandito ang kayang banal na presensya. Nilangisan ang lugar na ito. And this place is anointed and protected. Protected! Protektado sa lahat ng masama. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen! No wonder, nung pandemic, maraming gusto magpatigil dito sa atin. Ang daming gusto magpatigil dito. Hindi lahat sila walang nagtagumpay. Because Jesus is alive! Buhay na Diyos! Hindi kaya ng mga demonyo! Sabi ng mga Pinon, Peter, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi kaya! Kaya anak ng Diyos, rejoice, magsaya ka. Ang problema mo sa buhay, wala yan. Madali lang yan sa ating malapay noon. Ang mahalaga, magpatuloy ka maglingkod sa ating malapay noon. Because, nakarating tayo rito, hindi sa ating kagustuhan. We have been chosen by the Lord. At ginamit ating mga pastor para makarinig tayo ng totoong gospel ng ating malapay noon. Palapakan natin malapay noon. Bakit protected ang lugar na ito? Dahil ang ating pinapangaral dito, walang halo, walang labis, walang kulang. The true gospel of Jesus Christ. Hindi tayo pwede magdagdag sa banal na kasulatan. Ang sino magdagdag sa kasulatan, sabi ng malapit, idadagdag ang mga salat na nakasulat dito. At sino magbawas, babawasin ang kanyang pangalan sa aklatang buhay. We have no right to add anything written in the Word of God.
Kaya sabi ko nga, malapino, hindi mo ako tinawag. Ayaw ko mangaral. Yan ang katotohanan. Dahil pag nangaral ka ng katotohanan, ang turo natin mga pastor sa amin, huwag ka matakot. Tell the truth. Do not compromise. Sabihin mo ang katotohanan para mga tao maligtas, magmamana, nabuhay, na walang hanggan. Sabi natin mga pastor sa amin, sayang ang mga pagtuturo namin sa inyo, mga sakripisyo namin. Sabi mga pastor, kung kayo'y paduwag-duwag, i-assign namin kayo para kayo magbasang sisiyo. Masasayang ang aming tinuro sa inyo. Ang aming panalangin sa inyo masasayang. Kaya kung saan ka nilagay, magsalita ka! Speak the truth! Sabihin mo, and there's only one God. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father, but by Him. Only Jesus is the way, the truth, the life. All the glory, all the miracles, all the accomplishment must be pointed to our Lord Jesus Christ. Ituturo doon sa naggumawa ng himala. Sa ating malapelo. We're not working miracles here. Walang tao na pwedeng gumawa ng himala. Maraming gumawa ng himala, mga bulaan. Galing sa kadiliman yung himala nila. Pero doon sa atin, ang himala natin, totoo. Sinong gumawa? Diyos ang ating malapelo. Ito si Pablo. Ginamit ito ng malapelo. Apostle Paul, itong sabi niya, nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, nabiligyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin, na ako'y huwag magpalalo ng labis. Minsan pala, yung mga problema natin, padala ni Satanas, pinitulot ng Diyos, para hindi magmataas. Amen ba? Ay, na mahal? Para lagyan tayong humble. Lagi tayong mapagpakumbaba. Kaya, pasalamatan natin mga problema natin. Pero pag naintindihan na natin ang kalooban ng Panginoon, isabuhay na natin, bigla lang mawawala yan. At hindi ka gagawing buntot, magiging ulo ka. Araw-araw ka masaya, naglilingkod sa ating malapalo. Otso. Tungkol dito, may katlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Si Pablo po ay mayroong tinik sa laman. Ibig sabihin, mayroong siyang karamdaman. Hindi naman malinaw sa Biblia sinasabi. May problema siya, pero marahil karamdaman. Marami nang sasabi na si Pablo ay malabo ang mata. Pwede rin, nasa Bible nakasulat. May binanggit din si Pablo na pero hindi malinaw. Iniibig siya ng mga kapatiran. Sabi niya, pinupuri ko kayo mga kapatid na kahit ngayong mata ay, even your right eye, you're willing to give to me. Kahit yung mata raw ninyo ay gusto niyo ibigay sa akin. Oh, possible na si Pablo ay may problema sa mata dahil nung siya ay papunta doon sa Damascus, di ba? Ito istorya. Dahil si Pablo po ay persecutor, taga-usig ng mga Christians noong araw. Marami siyang pinapahuli, pinapagapos at pinapapatay. Ganyan si Pablo ka devoted sa kanyang religion. Akala na yun ang katotohanan. Nagkamali pala siya. Kaya yung pinangaral ang gospel ng mga apostoles, isa si Pablo sa nag-uusig. Papunta siya sa Damascus dahil marami siyang huhulihin doon. Meron siyang authority from the high priest of Jerusalem. Meron siyang authority para hulihin, igapos, at dalhin sa Jerusalem yung mga Christians na katulad natin. Yan ang istorya. Ngunit nung siya'y malapit sa Damascus, biglang may liwanag. Di ba? Galing sa langit. Andiyan yan. Biglang may liwanag. At si Pablo ay nahulog sa kabayo at nabulag dahil sa sobrang liwanag. Anong liwanag na yon? Ang ating malapit na Jesus nagliliwanag.
Amen? Si Pablo nabulag ng 3 araw. Nandun siya nilihan at nagsisi, pinagaling ng ating Panginoon. So, possible na si Pablo ay sa sobrang liwanag na yon, although gumaling na siya, medyo bumabalik-balik paminsan-minsan yung problema niya sa mata. Kaya nanalangin siya, sabi niya, kung maaari malapin, alisin mo ang tinik sa laman na ito. Pero pinahintulot din yung tinik na sa laman na yon para hindi siya raw magpalalo, sabi ni Pablo. Di ba? Kaya mga Christians, pag may problema tayo, huwag tayo malungkot. Sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love the Lord. Pasalamatan natin kasi lahat yan may purpose, may magandang layunin sa buhay natin. Akala natin masama, pero sa pilingan ng Diyos, maganda ang kanyang plano. So, hilingi ni Pablo, hiniling niya na alisin yung tinik sa laman, yung kanyang problema sa mata. Kung sa mata man yun. Hindi ba masyado maliwanag sa Bible? Pero i-assume na natin na yun. Kasi nung nagliwanag, nabulag si Pablo. So, pwedeng bumabalik-balik yun. So, 3 times niyang hiningi na alisin. Anong sagot ng Panginoon? Sa 9. 2 Corinto 12:9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sumakit ang Panginoon. Sabi ni Pablo, Panginoon, alisin mo itong problema ko. Ano sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya sa Pablo. Ibig sabihin, biyaya ng kaligtasan sa pagtatalangit ka, Pablo. Dati masamang tao ka. Kriminal ka. Papunta ka sa impyerno. Ngayon, pinatawad kita. Sapat na yan! Yan po ibig sabihin. Palapakan natin, Panginoon. My grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ng kaligtasan, sapat na. Your salvation, your name that was written in the book of life is more than enough. Ganun katindi yung kaligtasan na binigay sa atin. Hindi basta-basta. Walang kaya ipalit. Amen? Hindi kaya pagpalit ng anuman karangyaan sa mundo. Hindi! Your salvation is the greatest matter of importance. Pinamahalaga. Kaya palagaan natin ang kaligtasan natin. Kahit na mangyari, tuloy tayo. Maglilingkod, kahit may problema, tuloy. Bakit? Ang gilaya ng kaligtasan, hindi kaya bayaran ng lahat ng kayamanan sa mundo na ito. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. My power is made perfect in weakness. Kahinaan natin, pinahintulot yan. Para makita natin na ang Diyos pala malakas. Kaya ka pala palakasan ng ating Panginoon. Dumaan tayo ng problema, makikita mo na kaya pala lutasin ng Diyos. Amen? Kaya pala lutasin. Yan ibig sabihin na, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ano ibig sabihin? Para hindi tayo magtiwala sa sarili natin. Lagi kang titingin sa mahal na Panginoon, yung napako, yung dugo na nabubuhos, kaya ka palakasin. Kaya lahat lutasin ang problema natin. Because of His blood that was shed on Calvary. And that is the final verdict. Final ang desisyon. Satan is defeated. The Christians are triumphant in the name of Jesus. That is the verdict. The final verdict on the cross of Calvary. Kaya nga, si Pablo rin, mamaya mabasa natin, marami raw mga Kristiyano, mahina. At marami raw mga masakitan.
Marami kasing dahilan yan yung sakit. Minsan yung sakit, dala ng katandaan, di ba? Minsan naman kasalanan. Yan. May mga nasuway tayo na kaluban ng Diyos. We cannot judge right away. Hindi tayo pwede maghasga agad-agad kung may karamdaman isang Christian. Kasi maraming dahilan yan. Amen ba? Inamahal? At number 1, nakakaalam, yung concern mismo. Alam mo yan. Bakit tayo nagkaganon? So, maraming dahilan. Sa Biblia, one of the reasons bakit nagkakasakit ang mga Christian, katandaan. Tumatanda na kasi. Pero kahit na matanda na tayo, kaya pa rin tayo pagalingin. Palapakan natin, malapain ako. Amen? Ay, sa Biblia, nakasulat Nakasulat. Lahat nga, sakop Parang mainit. Pwede ba? Pagkaharap natin dito yung Kaya minamahal, nainitan ba kayo dyan? Nainitan kayo? Di bali, malapit tayo lumipat. Hindi na mainit doon. Palapakan natin, malapayan na amen. Naniwala ba kayo makakalipat na tayo? At ako'y naniniwala, paglipat natin, mas mababa yung electric bill natin doon. Palapakan natin, malapayan na amen. Dito, taas-taas na electric bill. Pero, wala imposible. Electric bill dito, hanggang dito pa tayo lumilipat, medyo mataas ngayon, manalangin tayo, bababa yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Pwede ka nga tayo mag-utos You can command. Minsan kasi nakakalimutan lang natin Minsan nakakalimutan lang yung bill natin. Ang taas pala. Nakakalimutan namin i-review. Pero pwede. Subok na yan, ilamahal. Lahat ng bagay, basta may panampalataya ka, sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay possible. Purihin ang ating manapin. Lahat ay possible. Patuto kanina, beloved Brother Jake, sa Bariza, di ba? Brother Jake, taas ang kamay. Ayun. Unang himala sa kanya, matagal na silang kasal, hindi sila nagkakaanak. Lagi nagpapalihas dito. Sabi ko, boy, ang Diyos natin. Anong palataya ka? Magkakaroon ka ng anak. Magbubuntis ang iyong beloved wife. Wala pa isang buwan. Naging pregnant na agad. At ngayon, ang anak na. Kulang sa dugo, ang daming problema. Palihan sa uli. Sabi ko, buhay ang Diyos. Jesus Christ, the greatest physician. Walang imposible sa Kanya. Lahat puro himala. Kung nangyari sa ating kapatid, pwede rin mangyari sa kanino man dito. Palapakan natin malapay na. Because God has no favoritism. Wala sa favoritism. He does not respect persons. Sabi ng Biblia, paghahanap yan. God is not a respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao. Wala sang favoritism. Pag tama ka, pagpapalain ka, sasamahan ka. Kahit sino ka. Pag mali ka, kahit sino ka. Mayroon kang pagkalalagyan. Yan ibig sabihin ng God is not a respecter of person. Pag mayroon tayong ginawa na mali, kahit sino pa tayo, mayroon tayong anihin din. Bayad. Pag mayroon tayong ginawa na matuwid, may bayad din. Pagpapala. He does not respect persons. Pakibasa. Hindi po nagtatangi ang Diyos ng tao. Pakihanap. Mga preachers, mabilis kayo dyan. Ito sa ating kapatid, beloved Brother Jake. Hindi sa pagtatas ng tao. 2:11. Roma. Pakibasa mo na yun. Dito sa aklat ng Roma 2, talatang 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Because God does not respect persons. Hindi siya nagtatangi. Kahit sino.
Pag nagkamali tayo, may anihin tayo. Kaya ingat tayo sa ating paglilingkod. Amen? Kahit sino ka pa, pag sumunod ka, sasamahan ka ng Diyos. Ayun ibig sabihin ng, He does not respect persons. Balikan natin yun. Yun yung kay ito kay Pablo kanina. Ito yung ating kapatid, beloved Brother Jake. Ang patuto niya, nagkwentuhan kami nung araw. Sabi niya, alam mo kuya, walang-wala ako nung araw. Walang-wala daw siya. Dati doon sa Bicol dumadalo, walang-wala daw siya. Sabi niya, nangarap sa Lord, gamitin mo ako sa gawain mo. Nagkaroon siya ng kaunting kita. Halos lahat, wala nakatira. O halos wala sa tinitira. Binibigay na sa gawain. Ganon siya, katindi, magbigay. Hindi naman nababayaran ng Diyos eh. Yung nga lang, nakita kasi ng Diyos yung iyong pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Yun ang tinitingnan. Because when you love, nobody can hinder you to give. Pag nagmamahal ka, sabi nga, pwede ka magbigay na walang pagmamahal. Ngunit pag nagmamahal ka, hindi maaari, hindi ka magbigay. Ganyan talaga ang puso ng tao. If you love somebody, lahat ibibigay mo. Diba ang Diyos ganun din? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mapapatunayan ang pag-ibig natin because we give something. Kaya nga totoo yung mga patutuan ng kapatiran. Pagbibigay, susi ng pagpapala. Hindi naman sa sinusuhulan natin ng Diyos, hindi. Ang tinitin ng Diyos, grabe ang aking anak na ito. Despite na kailangan niya, nirelease niya alang-alang sa pag-ibig sa akin at sa kapwa. Yun ang nakikita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroon kang pananampalataya. At yun ang nakikita, Panginoon. Kaya naman, grabe ang himala na mangyayari sa iyo. Malapagan natin, Panginoon. Dati raw walang-wala sa ang ating kapatid ngayon. Grabe ang pagpapala ng ating Panginoon. Sasakyan, brand new. Maraming pagpapalang finances. Dati walang-wala. Anong nakita ng Diyos? Because of His sacrificial giving to the works, to the work of the Lord. Kaya wala talagang lugi, minamahal. Walang kalugi-lugi, walang kalugi-lugi ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung mayroon tayong masakripisyo, kaunti lamang na sakripisyo, hindi po yan nakakalimutan. Tao nakakalimot, pero ang Diyos hindi. Lahat ng ginawa natin na sacrifices, hindi nakakalimutan. Yan po ay bibigyan ka ng gantimpala ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Na sinabi ni Pablo, sabi niya, Panginoon, alisin mo itong tinik sa laman. Sabi naman ng Panginoon, sapat na ang aking biyaya, Pablo. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ibig sabihin, ang biyaya ng kaligtasan. The grace is sufficient for you. Tagalangit ka na, sapat na yan. Tignan mo. Nung araw kasi, yung panahon ni Pablo, hindi pa kumpleto ang Biblia. Wala pang Bible na hinawakan natin. Sabi na Panginoon, my grace is sufficient for you. Sapat na ang biyaya ng kaligtasan, Pablo. Pero dahil tapos ng Biblia ngayon, kung mababasa natin, hindi lang biyaya kaligtasan ngayon. Lahat ng biyaya, kaya rin ibigay ng Diyos sa iyo. Kailangan mo dito. Romans 8:32. Can you read? Kaya napakasarap alalahanin itong Holy Supper. The sufferings of our Lord Jesus Christ, dahil lahat yan, binigay sa atin. Because of the sufferings of our Lord Jesus Christ. Everything is given to us. Binigay sa atin. Romans 8:32. Sa aklat ng Roma 8:32.
Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Palapakan natin, malapay na mahal. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Oh, tinan mo na mahal, no? Ang kinin natin yan, nila mahal. Ang sandata natin, Word of God. Salita ng Diyos ang sandata natin. Binigay mo ang iyong anak malapinon. Ito ba kayang problema kung hindi mo kayang lutasin? Ganyan sa Biblia. Binigay mo ang anak mo malapinon. Alam ko, ibinigay mo sa akin. Walang bayad lahat ng hinihiling ko. You speak the Word of God. Mag-utos ka, minamahal. Mag-utos ka, magsalita ka. Ang ating sandata, bibig. Sabi ng Biblia, magsalita tayo na may palampalataya. Anong sinabi mo? Mangyayari yan. Because you are a child of God. Hindi tayo basta-basta. Hindi ka basta-basta. Anak ka ng Diyos, minamahal. Yung power ng malapelaon, pareho din sa'yo. Yung nga lang, most of the time, we are not using the Word of God. Hindi natin ginagamit yung sandata natin. Sabi ng Pablo, the same power that raised up Jesus from the dead dwells in you. Yung kapangyarihan daw na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa atin. Tingnan mo. Kaya gusto ng Diablo, tahimik tayo. Yan ang gusto niya. You are silent. You are timid. Nahiya ka. Yan ang gusto niya. Ang gusto ng Diyos. You are bold as a lion. Speak the word of God. Kung sinabi mo, yan ang mangyayari sa'yo. Purihin ang ating malapay noon. Sayang, yung dugo na nabuhos doon, hindi natin gamitin natin sandata. Ha? Hindi nga pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Lahat daw. Wala raw bayad. Kunin natin. Anong sandata? Bibig. Anong bala? Salita ng Diyos. Kaso hindi tayo nagsasalita. Di ba? Iba sa atin, busy-busy lang sa Facebook eh. Di ba? Kabisado ng iba dyan. Ano ba ang isyo ngayon? Blood control, scam. Alam na alam ng mga tao. Pero, kumusta? Anong utos ng mga Pinon? Aywan ko, nakalimutan ko eh. Samantala sa mga Pinon, you shall meditate the word day and night. Pagbulay-bulayan ang aking salita, araw at gabi, upang maging successful ka sa lahat ng gagawin mo. Bakit pagbulay-bulayan? Iba ang meaning sa Biblia ng bulay-bulayan sa Hebrew. Iba. Sa dictionary, pag sinabing meditation, nag-iisip-isip ka lang, nami-meditate. Parang nangangarap ka lang ng walang. Since sa dictionary, meditation, parang nasa isip mo lang, lumilipad yung isip. Meditation. Pero sa Joshua 1:8, pag tingnan mo sa Hebrew, meditation, ibig sabihin, binibigkas mo pala. Ang meditation sa Biblia, binibigkas mo ang salita ng Diyos. Pag sinabi mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. At ang Diyos, isusupply ang aking kailangan, lahat na kailangan ko sa magitan ng Kristo Jesus. Bigkasin mo yung araw-araw, palagi-palagi, yung sinasabi mo, mangyayari. Palapakan natin, manapay na. Amen. Diba? Walang sandata ang ginawa ng kamay tao magtatagumpay sa akin. Isaiah 54:7-10. Lahat ng dila na magsasalita laban sa akin ay hatulan. Tingnan mo. Bagitin mo yan. Walang sandata ginawa ng kamay ng tao magtagumpay laban sa akin. Walang dila. Lahat ng dila na magsasalita laban sa akin, hatulan ng Diyos. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Yung sandata natin nandito, bibig.
Gusto mo ng pagpapala? Banggitin mo! Hindi ako buntot, ulo ako! Akin yan! Sa pangalan ni Jesus! Banggitin mo ang gusto mo. Ganyan po sa Biblia. Palapakan natin, malapakan natin, amen? May power ang bibig natin. Lalo na pag grabe ka righteous ang ating puso at saka mind, yung binibingkas mo nangyayari agad. Abu Sayyaf, pinatutukan ating mga pastor with the prayer warriors. Sabi mga pastor, alis na tayo, uwi na tayo. Binuhat ng mga prayer warriors sa ating mga pastor, binuhat. Kinasa agad yung mga barrel, high-powered guns, mga Abu Sayyaf, kinasa. Pastor Almeida, hanggang dyan na lang kayo. Masabi ng mga pastor, mga barilin nyo, plastic yan! Palapakan natin, plastic yan! Ibig sabihin, hindi puputok yan. Because Jesus is greater than Satan. No weapon that is formed against us shall prosper. Walang sandatang ginawa na kamay ng tao magtagumpay sa amin. Binabanggit, mga pastor. Pinasa, kami na pastor, plastic yan. Oh, tuloy! Lakad yung mga workers. Nakatutok yung mga barel. Ayun na pastor, wala yan. Plastic yan. Kalabitin nyo kung gusto nyo. Kinalabit, walang pumutok. Palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nga sila pwede magyabang eh. Wala, hindi ka pwede magyabang. Hindi pwede. You cannot put down a righteous man. Ang mga mataong matulad, hindi mo kaibagsak. Ikaw ang babagsak. Yung mga totoong nalilingkod sa mga Pinoy, nobody can put them down. Ikaw na matuwid, nobody can put you down. Lahat ng sasalita siya na masama, siya ang mapapahamak. Because Jesus is in you. If God be with us, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Kaya mga kamag-anak ko, ang tawag sa akin, arrogante, minsan. Kasi napapadod nila ako eh. Sabi ko, manood kayo sa baliwag. Sa Jesus. Sabi, ikaw ba yan, insan, mga kamag-anak ko? Ikaw ba yan? Dati, di ba mahiyain ka? Hindi ka nga, tahimik ka lang. You're a silent type. Silent type daw ako. Sabi na, totoo naman yun. Tahimik talaga kami na mga tao. Tahimik kami. Hindi marunong makipag-away. Tahimik talaga kami. Kaya marami nag-aamak sa mga magulang ko nung malit pa ako. Ilapakan lang ng mga tao. Kasi sobrang ang bait eh. Tahimik na kasi kami. Pinapi yung mga magulang ko. Malit pa ako noon. Sabi ko, pag lumaki ako, lagot kayo sa akin. Yun talagang banta ko noon. Pag lumaki ako, babalikan ko kayo lahat dito. Eh, siyempre, di ko pa kaya lumaban. Bata pa ako noon. Ang father ko, ilahamon ng mga siga-siga doon sa lugar namin. Talagang, asamahin ko, sabi ko, pag lumaki ako, babalikan ko kayo lahat. Di napunta ako ng Manila. Nag-aral tayo dito. High school pa lang, pumasok na ako sa C80. Training ako, sabi ko, mayroon kasi akong pangarap. Gusto ko makahawak ng barel. Yun talaga, yun ang katotohanan. Ay, galit talaga tao sa mga abusado eh. Diyan sa First year high school ako nung araw dyan sa Manila. Munta ko dyan sa Avenida. Naglalakad ako dyan. Nibili ako ng gamit sa school. Ako lang mag-isa. Kinursulada ako dyan. Bata pa ako, malit pa ako. Dalawang mama, lalaki. Kiniliwan ako. Niluko ako, dinaya ako. Nagpaano ko ng pangalan, patatak. May tatak ng pangalan nun eh. Sinila ko, laki-laki. Sabi ko, wala akong pera. Kiniliwan ako, tapos nila ako sa gilid. Galit na galit ako, pero di ko naman kaya lumaban eh. Sabi ko, pag lumaki ako, babalikan ko kayo dito. Ganyan ako noon, wala pa tayong Kristo eh.
Eh, nandito na ako. Plano ko talaga, imakawak ng barel. Dami busado sa mundo talaga eh. Dami busado eh. Ay, di ko ba nakilala mo na Pinon? Gusto ko, ganti lang. Gumawa ka na masama, ay, lagot ka sa akin. Pero hindi talaga kami palawan. Hindi talaga. Silent type talaga kami. Huwag mo lang kami unahan. Yan, umungton ako sa college sa Manila. Eh na, pumasok na ako ng ROTC. Diyan sa Manila. Isang universidad dyan. Kandidato tayo maging core commander ng isang universidad sa ROTC. Sabi sa akin nung komandante, pag-graduate mo dito, automatic ka. Second lieutenant ka sa military kung anong papasukin mo. High sa physical exam, high sa mental examination. Kasi nagsikap ako eh. Gusto ko talaga yung military. Gusto ko mawak ng barel. Gusto ko mataas na ranggo. Kasi marami akong gagantihan. Yun ang plano ko noong araw. Sabi nung official doon, ang nagtuturo sa amin, mga military talaga. May mga ranggo na. May mga kapitan, coronel. Yung nagtuturo sa amin doon. Sa college. Tulang kayo paano mawak ng barel, lahat tinuturo. Physical, mental examination, lahat. Pero habang pataas na ako sa pagiging military, gusto ko maging military, bigla ko nakaten sa Jesus Miracle Crusade. Miracle Crusade. Ang mapaghiganti nawala. Nawala lahat. Dati gusto ko, baril. Ngayon talang Biblia. Bakit? Tagapagmana na tayo ng buhay na wala hanggan. Totoo ang sinabi natin, mga pastor. Pag Kristiyano ka ng totoo, you don't hate anybody. You love everybody. Wala ka ng kaaway pala. Lahat pala, iniibig mo. Totoo yan ang ating malapit. Totoo ang salita ng ating malapit. Kaya nga, ano sabi ni Pablo? Balikan, 2 Corinthians 12. Sa 9. Sabi sa 9. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kaya't bagkos akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahanaan upang mananawa sa akin ang kaparihan ng Diyos. 10, sa 10, ang sabi niya. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis, dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. I take pleasure in weaknesses. I take pleasure in problems. Parang ibig sabihin ni Pablo. Ako'y nagagalak sa mga problema sa kahinaan. Dahil dyan, ako'y lumalakas. Kalakasan, pagpapala pala yung mga problema, minamahal. Bakit? Dahil nananampalataya tayo ng ating malapino na pako, na buhos ang dugo sa krus. Dahil sa dugo na yan, nagtagumpay tayo. Walang kabiguan, lahat tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 12, verse 11. 11 and 12. Kaya nga itong Holy Supper, minamahal. Dapat masayang-masaya tayo. Punong-puno tayo ng panampalataya. Bakit? The shed blood of our Lord Jesus Christ caused us to triumph. Caused us to triumph. Pinagtagumpay tayo sa lahat ng bagay. Revelation 12, 11 to 12. Apokalipsis 12, 11 hanggang sa 12. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayo nagsisitahan diyan
sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pag-alam niya ng kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Ayan, naman, no? And they overcame him by the blood of the Lamb. 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Sinong dinaig? Sinong siya? Ang diablo tutukoy. Kanila, sino yung kanila? Mga Christians. At dinaig ng diablo ng mga Christians. Dinaig ng mga Kristiyano ang diablo dahil sa dugo ng kordero. Sa dugo. By the blood of the Lamb. Bakit dinaig sa dugo? Dahil yung nabuhos ang dugo, Satan was stripped all his power. Lahat ng kanyang pangyarihan ay tinalo ng ating Manapino. Dahil sa dugo. At dahil sa salita ng kanilang patotoo, dalawang weapon na epektibo, gamitin natin. Blood of the Lamb and the word of their testimony. Dinaig ang diablo. Ano bang gawa ng diablo? Bigyan ka ng kahirapan. Di ba? Gagawin ka makasalanan. Ibabalik ka sa iyong buhay, dating buhay. Sabi sa Biblia. Pag Kristyano na tayo, ang gagawin ng diablo, gusto niya ibalik tayo sa ating pinanggalingan na buhay na masama. Pero, dinaig na tagumpay tayo dahil dahil sa dugo ng kordero. Dahil sa dugo. So, gamitin natin yung dugo. Amen? Gusto mong tagumpay, ilaman. Gamitin mong dugo. Negosyo mo, mahina. Sabi niyo, I cover the blood of Jesus. I cover my business with the blood of Jesus. Yan po yung paggamit ng dugo. Tinatakpan ko ng dugo ni Jesus ang aking negosyo. Ang aking mga anak, I cover them with the blood. Ganun ang paggamit ng dugo. Then, the word of our testimony. Salita ng patotoo. Anong word of God? Dagdagan mo ngayon ng Philippians 4:19, ang negosyo mo, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Dugo and word of God. Ang salita ng patotoo, walang iba ay word of God. Mamaya, 19:7, awit. The testimony is no other than the word of God. Speak the word of God. Speak the blood and speak the word of God. Dalawa yan. Daig ang diablo. Talo siya. Dahil pag narinig ng diablo yung dugo, nanginginig sa bakit? That is the final verdict in the court of heaven. Satan is defeated. The Christians is victorious. Ganun po yan. Hindi natin ginagamit yung dugo. Ang aking bahay, tinatakpan ko ng dugo ng ating Manapino. Then, samahan mo ng word of God. Sabi ng Biblia, walang salot na lalapit sa iyong tahanan. Psalms 91. Kaya magbasa ka talaga ng Biblia. Mag-memorize kayo. Kung hindi kayo memorize, isulat nyo. Kasi sandata yan. Matatalo ang diablo. Sa dugo at salita ng patotoo. 19:7, awit. The testimony of God is no other than the word of God. Awit 19:7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Anong patotoo? Salita ng Diyos. Magiging pantas tayo sa espiritual. Pantas tayo sa pamumuhay. Bakit? Ang ating sandata, salita ng Diyos. Amen? Meron tayong kapatiran nga doon, hindi nag-review sa exam. Hindi pa nga niya kabisado yung, hindi pa niya alam itong
the word of testimony na babanggitin mo at saka yung dugo. Hindi pa niya alam yan. Ang sinabi niya, sa examination, hindi niya alam eh. Ilan lang nasagutan niya. As dami-dami, ilan nasagutan niya. Sabi, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Ilan sagot niya? Puro hallelujah, praise the Lord. Habang nagsusulat siya, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Patutuo natin kapatid estudyante noong araw. Hindi pa nga niya alam yung blood tsaka yung, lalo na kung alam na alam mo yun. Inoonor ng Diyos kayong panampalataya. Paglabas ng examination, na resulta, highest. Highest. Ganon kabait, malapay Lord. Hindi siya attend sa, ano ba ito? Yung review yan bago exam eh. Review kasi nga galing sa overnight prayer, puyat. Sabado ang review doon sa Manila. Patutunan ng kapatiran ng araw, estudyante. Napuyat siya, hindi siya nakatin sa review. Linggo, examination. Inaantok pa siya. Wala siyang na-review. Ang nasagutan niya, ilang piraso lang. Ilang 100 items yung examination. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, pati sulat, pati salita. Paglabas, pagresulta ng examination, pinakamataas. Jesus is God. Tignan mo, pag inuna natin manapay noon, nothing shall be impossible to you. Pag inuna manapay noon, hindi ka mawawalan. Walang malulugi sa manapay noon. Pero pag hinuli natin ang Diyos, pag hinuli, magkakaproblema tayo. Unahin mo malapin. Gusto mo tagumpay sa ganang biyaya, unahin mo ang Diyos. Hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Hindi magsisinungaling. Hindi ka mapapahiya pag inuna mo ang ating malapay. And they overcome him by the blood of the Lamb. Ayun. And by their testimony. Ang katusan ng Panginoon ay sakdal at nagsasauli ng kaluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tulay na nagpapapanta sa hangal. The testimony of God. There's no other than the word of God. This is the testimony. Meron pa yan. 119:88. Word of God is the testimony of God. Sa aklat ng Ito awit, ay patotoo. 119:88, buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahan loob, sa gayon aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. Amen. Ingatan ko ang patotoo ng iyong bibig. Ano yung patotoo ng bibig? Salita ng Diyos. Galing sa bibig niya. Saan ba galing ito? Galing mismo sa bibig ng Diyos ito. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Si David nung araw, ang kanilang salita, tinig mismo rinig nila. Ang Diyos nangungusap sa tinig. Bakit? Wala pang Bible noong araw. Wala pang Word of God. In our time, meron ang Word of God. Kompleto na. Kahit di siya magsalita. Gamitin mo. Ito mismo yung bibig ng Diyos. Ito mismo yung patotoo. Nandito. Matatalo mo ang diablo dahil sa dugo at sa patotoo ng salita ng Diyos. Pinatakpan ko ng dugo ang aking pagbabiyahe ngayon. I cover my journey with the blood of Jesus. Then, gumamit ka lang. Malap ng salita ng Diyos. Ang mga anghel ay nakapaikot sa mga matuwid. Yan po yan. Lahat yun. Gamitin mo lahat yung the blood of the Lamb and the Word of God, the testimony of God. Kahit ano, gamitin mo yan. Kahit saan bagay. Basta binanggit mo na yung panampalataya, lahat yan, magaganap at magaganap. Sigurado yan. Hindi ka bigo, hindi ka buntot, ulo ka. Hindi ka huli, una ka. Sa Biblia, hindi ka magiging huli, lagi kang una. Bakit? Ginamit mo yung dugo at ang patotoo ng salita ng ating manapay. Sayang lamang yung kamatayan manapay noon. Pwede natin gagamitin ang salita ng ating manapay noon. Kaya nga, may mga time na nagko-complain tayo sa ating malapeno. Ngayon, bakit nangyari ito? Lahat naman ginagawa ko. Lahat naman sinusunod ko. Bakit may mga problema ako? Di ba? Nangyayari sa atin. Kahit si Hope, nag-complain sa Biblia. Ayan, si Hope nag-complain. Pero namamanage ng Diyos yung complain natin. Namamanage. Naintindihan niya. Kasi nga, hindi natin naintindihan. Diba? Marami babae dito naintindihan eh.
Naintindihan man ng Diyos yung ginagawa ko. Naintindihan na ng Diyos. Pero, kumpleto na kasi ang Word of God eh. Nandyan na lahat eh. Kaya sasagot ng Malapinon, hindi ko maintindihan. O Malapinon, intindihin mo ako. Sabi ng Malapinon, intindihin mo rin ako. Ako kaya ay Diyos. Palabahan natin. Hindi man ganun tayo eh. Malapinon, intindihin mo ako. Sabi ng Malapinon, intindihin mo ako lalo dahil ako ang Diyos. Alam ko yung ginagawa ko. Palabahan natin, Malapinon. Amen? Ganun eh. Si Job po nagreklamo sa sobrang hirap na dinaanan niya. Sobrang sufferings. Ito, ako na lamang babasa. Wala na tayong oras, minamahal. Job chapter 1 verse 13. Madalian na lamang ito. Paki-flash dyan para makita natin mga kapatiran. Chapter 1 verse 13 sa aklat ni Job. Ayan o. At nangyari isang araw ng kanyang mga anak na lalaki at babae nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, tuloy-tuloy. Doon dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila. At dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, ninakaw, yung mga ari-arian ni Job. Oo, kanilang pinatay ng talin ng tabak ang mga bataan. Pati man nagbabantay ng kayamanan ni Job pinatay ng mga tulisan. At ako lamang ang nakatana may isa upang bagsaysay sa iyo. Isa lamang nakaligtas, tumakbo kay Job. 16. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok. At ako lamang ang nakatana mag-isa upang magsaysay sa iyo. Tuloy. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeo ay tatlong pulutong at tumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, at pinatay ng talin ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Hindi basta-basta yung pagsubok na dumating kay Job. Si Job ba matuwid o liko? Matuwid o liko si Job? Matuwid. Matuwid. Matuwid o hindi matuwid, dumaraan sa pagsubok. Palapakan natin, mahal ang Panginoon. 18. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain, nagsiinom ng alak at sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At yarito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang apat na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila ay nangamatay at ako lamang ang nakatana mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang bagagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at tinahita ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Palakpakan natin, hallelujah. Patay ang mga anak ni Job. Mga tupa niya ninakaw, mga kayamanan niya, mga pag-aari ninakaw. Nung narinig niya nangyari, hinapak ang damit at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Hallelujah, sumamba sa ating balang. Sumamba! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo, minsan, konting problema lang. Wala tayong gana sumamba. Di ba? Lahat malapit ng ginawa ko naman, bakit ito nangyayari sa akin? Pero si Job po minamahal, kahit ang ganun nangyari, wala natira sa kanyang loved ones. Patay lahat. Pati kayamanan, nawala. Si Job, sumamba. Nagpatira pa, sumamba sa ating malapit. Dapat ganyan tayo. Kahit ano mangyari, sumamba tayo. Dahil yung kaligtasan natin, hindi kaya bayaran. Ang kayamanan natin sa kabilang buhay, hindi kaya palitan ng buong kayamanan ng mundo na ito. Kaya ano sabi ng Biblia?
kay Job? Anong patutuo ng Diyos kay Job? Dahil siya'y matuwid. Kahit na gano'n na nangyari sa kanya, sumamba pa rin siya. Di ba? Katapos noon, si Job nagkasakit pa. Nagkasakit. Hindi natin basahin para mabilis tayo. Anong sakit ni Job? Puro sugat. Mula ulo hanggang paa. Puro sugat. Aywan ko, wala pa nakaranas sa atin dito na ganyang sakit. Mula ulo hanggang paa. Puro sugat ng katawan. Diablo ang nagbigay ng sakit. Pinahintulot ng Diyos para subukin si Job. Sabi ng asawa ni Job, Job, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Sa sobrang hirap dinaranas ni Job. Anong sagot ni Job? Ikaw na babae na hangal. Marunong ka lang ba magsamba, magpuri, magpasalamat kung puro mabubuti? Kung masama ba nangyayari sa'yo, hindi ka ba marunong magsamba? Palakpakan natin, malapay na. Pinagpala tayo, pinili tayo. Kahit ano mangyari, magtuloy ka, magsamba ka, maglingkod tayo sa ating malapay na. Anong reward ni Job? Dahil kahit na masama nangyari sa kanya, hindi siya nagreklamo. Nagpatira pa rin siya, nagsamba sa malapay na. Naalis ang kanyang kayamanan na wala. Kaya mga anak na wala. Sabi ni Job, the Lord gives and the Lord takes away. Ang Diyos na nagbibigay at siya rin nag-alis. Blessed be the name of the Lord. Purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. Dapat ganyan tayo. Siya nagbibigay, siya rin nag-alis. Pinintulot ang mga trials para tingnan kung sino ba ang mahalaga sa atin. Ang ating bang buhay dito o yung pagsunod natin sa kanyang banal na kalooban. Pag nakita ng Diyos na walang halaga sa atin, kahit na mawala lahat, basta ang Diyos hindi mawala, plano kang papapalain ng ating malapit. Pagsubok lamang yan. Di ba? Andyan. Sa Santiago, James 5:10-11, dahil si Job ay nakapasa sa pagsubok. Ano nangyari sa kanya? Santiago 5, 10-11. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na pagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangpangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos sa pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Amen. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsapagsalita sa pangalan ng Panginoon. Kunan natin halimbawa, mga prophet. Sino ba? Jeremiah, itinapon sa balon na walang tubig, puro putik. Ilang araw sa doon, walang pagkain. Tingnan mo, hirap doon. Mga apostol, pinatay. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, kunan natin halimbawa sila, yung mga nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, nangangaral, mga prophets, mga men of God. 11. Narito, tinatawag nating mapalad ang nagtitiis. Palapakan natin malapit. Mapalad ang mga nagtitiis. Mapalad pala ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Ayan po, binasa natin kanina. Ang kanyang anak, namatay lahat. Ang kanyang mga tupa, mga baka, kayamanan niya, nawala lahat ninakaw. At inyong nakita ang pangyari ng Panginoon. Ano nangyari kay Job? Hindi natin nabasa yun. Ikwento ko lang sa inyo. Diyan sa Biblia. Yung nawala kay Job, dinoble, ibinalik ng Diyos. Palapakan natin mga Panginoon. Amen! Yung kanyang 7,000 na baka, ginawang 14,000 after the sufferings. Katapos ang pagsubok, yung nawala, na doble. Yung kanyang anak na nawala, na doble.
binalik lahat ng ating malapit. Yan sabi diyan, at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na paghabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Hindi ba nakikita yung sufferings natin? Hindi ba nakikita? Yung iyong pagtitiis, nasasaktan ka, natitisod ka, hindi ba nakikita yan? Minsan dumarang ka ng kahirapan, nagkakasakit ka, hindi ba nakikita? Nakikita niya yan. Pero pag lagi ka lang nagpapasalamat, nagpupuri, maglilingkod ako sa Malapino, ito na mangyari. Grabe ang awa niya. Yung nawala sa'yo, ibabalik sa'yo. Doble pa. Let us pass the test. Yan ating title sa ating araw nito. Pass the test. Ang ating topic sa araw nito. Pass the test. Pasahan mo ang mga pagsubok. Because God is a merciful God. After the suffering, God will bless you. The harder the suffering, the greater the blessing. The harder the sufferings, the greater the blessing. Mas mahirap ang dinaanan mo, mas maraming nakalaan na pagpapala sa iyo. Hindi yan magsisinungaling. Mahal, pass the test. Our Lord Jesus Christ passed the test. Bilang tao, He passed the test. Walang kasalanan. Dinuraan, inalimura, pinatay, walang kasalanan. And our Lord Jesus Christ, as a man, passed the test. Nakapasa sa mga pagsubok. Ilang kanyang sandata, Word of God. Sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone. It is written, do not tempt the Lord thy God. Yan ang kaya mga di ba tinutukso yung Satanas? Ang sagot niya palagi, nakasulat. Anak ng Diyos, your weapon now is the blood of Jesus Christ and the written word of God, the testimony of God, no other than the word of God. Speak it! Every now and then, speak the word of God. Bago ka matulog, takpan mo ng dugo, ay tinatakpan, iutos mo, kasi tapos na. The redemption is already finished. Tapos na. 2,000 taon, wala ka na tayo sa sumpa, wala na. Tapos na lahat. Tinubos na tayo, wala ka na sa kahirapan, wala ka na sa lahat. Tinubos ka na, matagumpay na tayo lahat. Kaya ang babagayitin mo, I covered the blood of Jesus. Tapos na kasi. Then speak the word. Anong gusto mo mangyari? Unahin mo yung dugo. Yan ang sandata ngayon. That is a weapon today. I cover the blood of Jesus. My family, my car, my house, I cover with the blood of Jesus. Then maghanap ka lang ng scripture para idugtong mo doon. O kaya, kung di mo alam, magsalita ka, ingatan na ito ng Diyos ang bahay ko. Ang gusto ko palalagoyin ito, in Jesus' name. Pero unahin mo, I cover it with the blood of Jesus. 3 times or 7 times, araw-araw. Grabe, hindi ka magiging buntot, lagi kang ulo. Ganyan po ang pangako natin mga Pilipino. Because of the shed blood of our Lord, Jesus Christ. Habang mga awit, ilamahal, inaparin natin. Dito sa 1 Corinthians 11, ako na lamang babasa. Huling talata natin. Simula sa 27. Unang Korinto 11, huling talata natin, 11:27. Anong sabi dyan? Wherefore, whosoever, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o inom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang sino man daw kumain ng tinapay, uminom, itong huli supper natin sa sagawa maya-maya, na hindi karapat-dapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Bakit hindi karapat-dapat? Hindi tayo karapat-dapat kung hindi tayo nananampalataya sa ginawa niya para sa atin. Yun po yan. Pero pananampalataya ka, karapat-dapat ka dahil tinubos ka na ng ating manapayro. Yan po sa banal na kasulatan. 28. Tatapat siya sa atin ng tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa dugo. Let a man examine himself. Examine himself.
Pagbuli-bulihin daw. Pag-isip-isipin mabuti. Bakit ko kinakain ang tinapay na ito? At bakit ko iniinom ng saro na ito? Bakit iniinom natin yung saro na yan? Yung katas ng ubas. We are remembering the blood of Jesus that was shed on Calvary. 2,000 taon nakalipas, tapos na! Inaalala lamang natin, dahil sa dugo na yan, tinubos ka na, tagumpay ka na! Yan ang ibig sabihin. Siya sa atin daw. Dahil sa katawan ng mga pinanawasak. Sa atin kayo, at saka kumain ng tinapay, o pinom-nom na sarap. Yung tinapay na yan, sumisimbolo sa katawan ng ating malapit. Yung katawan na nasugatan. By His stripes, we are healed. Sa magitan kayo mga latay, pinagaling tayo. Pinagaling ka na. 2,000 taon nakalipas, magaling na tayo. Lutas na ang problema natin. But most of the time, we are not using our weapon. O kaya naman kung may pagsubok tayo, nanulupay-pay tayo. Ang plano kasi ng Diyos sa atin, pag may pagpapala ka, gusto niya, dagdagan pa yan. Pero bago ka makapunta doon, susubukin ka muna. Ganyan sa banal na kasulatan. Di ba? Sa examination sa eskwelahan. Alaman, gagraduate ka na walang examination. Di ba? Oh. Lahat yan ang kurso. Abogasya, accountant, accounting, lahat yan. Bago ka maging isang tunay na degree holder, mayroon ka examination dadaanan. Ganon din sa spiritual. Bago ka mag-level up, may examination. Kaya pasahan mo, anak ng Diyos, pasahan mo! Test the test! Pass the test! Pag maraming pagsubok yung sabihin, mas maraming pagpapala. Ganyan sa Biblia, ganyan. Kaya nga, siya sa atin ang tao ngayon sa sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. 29. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tingnan mo? Yung kumakain daw at uminom na hindi ay umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Oh? Hindi kinikilala ang katawan. Ano ba nangyari sa katawan ng malapay noon? Bakit hindi mo kinikilala? Ang nangyari ng katawan ng malapay noon, pinahirapan, sinugatan, pinatay, yung dugo na buhos. Yun ang nangyari sa katawan ng malapay noon. Eh bakit nangyari yun? Para tubusin ka, para gagaling ka, para pagpapalain ka, para patatawarin ka. Di ba? Yun yun. Yun ang nangyari. Kaso, hindi natin ginagamit. We are not using our weapon, the blood and the word of the testimony. 30. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahina at mga masasakitin. Tingnan mo. Alalahanan yung dugo, yung katawan na sugatan ng malapinoon. Iba hindi alala, hindi iniisip. Kaya dito, marami raw ang mahina at masakitin. At kung hindi kaunti, ang nangatutulog. Marami raw nangamatay na. Premature death nangyari. Why? They are not using the blood of the Lamb and the word of their testimony. Marami raw ang mahina. Mahina! Dapat malakas ka. Pinagpala ka. Ulo ka, hindi ka buntot. Dahil tinubos ka na ng dugo ng ating malapayaan. But we are not using our weapon. Ngayon na, gamitin mo. Umpisan mo. Araw-araw, umpisan mo. I cover the blood of Jesus over my family, over my business. Lahat ng ginagawa ko, tatakpan ko ng dugo ni Jesus. Then speak the word. Hindi ka buntot, ulo ka. Palapakan natin malapay na ano. Walang magtatagumpay because our Lord Jesus Christ triumphed at the cross of Calvary. The cross is the power of God to them who are saved. Sa Biblia, ang krus ay kapangyarihan ng Diyos sa mga ligtas.
kamangmangan sa mga hindi nagliligtas. Pero sa inyo, naligtas, because it's the power of God. Kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka nabunta, hindi ka nahuli. Una ka. Lahat ng bagay binigay na sa atin. Pero ang diablo kasi napakatuso. Gusto niya wala tayong gagawin. Gusto niya tahimik tayo. Gusto niya huwag kang lalaban. Kailangan lumaban ka because you are on the winner's side. Tagumpay ka na. Ang gagawin mo lamang, makipagbaka and use the blood of the Lamb and the word of the testimony. No other than the word of God. Habang tayo mawit, puri natin manapit. Ganda natin ating mga puso, minamahal. Habang tayo mawit, puri natin. Pakilang pag-ibig. Hallelujah. Puri natin manapit. As we prepare our Holy Supper, ganda natin ating mga puso, minamahal. This is the power of God. The blood of Jesus Christ that is shed. This is the ultimate power of our Lord Jesus Christ. Dakilang pag-ibig. Bawat ito ng buhay, lagi kang nariyan. Nagmamasi sa tuwing na nagbabantay. Inabayaan kailanman. God, hallelujah. Hindi ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, di mapapantiyan. Inabayaan kailanman. Di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadama. Hindi mo hiningaan ang isa. Dakilang pag-ibig Jesus name.
magsisisi tayo naman. Hallelujah. Hallelujah. Magsisi tayo na. Forgive us sins, O Lord. Make us spiritually wise. Cover us in the blood now. In the name of Jesus. Jesus. bless you. Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, may mga baguhan tayo. Yung mga hindi pa nabautismuhan, hindi pa kayo pwede sumali sa Holy Supper. Napakasagrado po nito. Ngunit yung mga baguhan na gusto magbabautismo maya at yan nagawain, pwede pa kayo sumali. Sa mga ngayon na nakadalo, bago tayo dumako sa Holy Supper, tanggapin niyo natin mahal na Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas. Gusto po ninyo gumaling sa sakit, malutas ang problema, pagpapalain kayo. Isa lang gagawin niyo, mapunta kayo sa langit, mapatawad kayo sa kasalanan. Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na hindi nakikita, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay. Ang kanyang dugo na banal na buhos doon, 2,000 taon nakalipas para sa ating kasalanan. Maniwala ka, yan ang una. Ikalawa, katapos maniwala ay pagsisisi. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan.
Sabihin mo, Malapinon, ayaw ko na ng buhay makasalanan. Gusto ko maglingkod sa iyo ng totoo. Yan, ikalawa. Ikatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, meron tayo dyan, may tubig tayo dyan, ilulubog kayo sa tubig. Yung tubig na yan, nagiging dugo yan. Sumisimbolo sa dugo. Paglubog nyo, pag-ahon mo, pinatawad ka na. Kung may sakit ka, pinagaling ka na ng ating Malapit. Dapat pagtanggap ng Banal Espiritu. Mga baguhan, sundin po ninyo. Ngayon lang nakadalo, sundin ninyo. Gusto niyo maligtas, sundin niyo ang panalangin ito. Dahil lang ang masalangit. Diyos makapahinga sa lahat, mahal na po ni Jesus. Ako'y nininiwala sa inyong Ebanghelyo. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay, alang-alang sa akin. Mahal na po ni Jesus. Linisin mo pa aking puso na marumi sa kasalanan sa mamamagitan ng iyong banal na dugo na magos doon sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na po ni Jesus. Patawarin niyo po ang lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Gawin niyo po kung tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay ng walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking talanggap. Ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Opo, dakilang sa langit, sa mga naunang panalangin namin ginagaalang mga pastor. Mga tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po kailang mga kasalanan. Isulat niyo po kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, sa kapagmana ng buhay ng walang hanggan. Save them and their family, O Lord. I pray in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen and amen. Na mahal, makabalik niyo kasi mga puhan, mga baguhan. Thank you. Kung gusto niyo po niyo magpabautismo, pwede kayo sumali sa Holy Supper. Kung hindi pa kayo desidido magpabaptize, hindi pa kayo pwede sumali. Lahat po ay inayahan natin na mag-take. Lahat po mag-take, minamahal. Maraming mawawala sa inyo, hindi kayo makikipag-take ng Holy Supper. Because we are remembering the death, the burial, the suffering of our Lord Jesus Christ. Marami mawala sa inyo pag hindi kayo makipagkaisa. Sabi ni iba, ay kung may pag-isa, mayroon akong pagkukulang. Pagsisihan ninyo, ang Diyos na pakabait. Pag mayroon kang pagkukulang, may kasalanan, mga kukalot, patawarin mo ako. Pinatawad ka na. You can partake the Holy Supper. Mahalaga po ito, napakasagrado nito, minamahal. Puli natin, mahal na Panginoon. Pakibigay na yung mga tinapay, simbolo ng katawan natin, mahal na Panginoon, na nawasak. At ang katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, nung siya'y katas ng pasalamat, kanya hati-hati ang tinapay at kanya sinabi, kainin ninyo, ito ang aking katawan na nawasak dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At pagkatapos nito, kanyang kinuha ang saro. Pagkainom niya, sinabi niya, ang sarong ito ng bagong tipan sa aking dugo. Ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Bagong tipan sa dugo. Alalahanin natin, dahil dito, pinatawad ka, pinagaling ka, pinagpala ka, lahat na sa'yo na, dahil sa dugo na yan. Gawin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat, kung kumakain kayo nito at inom ninyo ito, inyong pinapakita ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, ang sino man kumakain ng tinapay, uminom sa saro na hindi karapat-dapat, ay nagkakatsala sa katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat, hindi na nanampalataya. If you have not faith in God, then we are not worthy. Kasi wala naman tayo, basahan tayo. Pero pag nanampalataya ka, dahil sa kanyang ginawa, you are worthy. Purihin ang ating malapit. Nagkakasala doon tayo sa katawan ng Panginoon. Pag hindi tayo karapat-dapat. Sabihin, hindi basta-basta yung ginawa niya, nahirap, namatay siya, tumagas ang dugo niya, hindi pa rin tayo naniwala doon. Nag-anilangan pa rin tayo sa kanyang kayang gawin. Yun po ibig sabihin. Kinamahal, sampalatayan natin lahat ginawa niya para sa iyo. Para pinagpala ka sa lahat ng bagay at pinatawad ka at ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Yan po ibig sabihin. Pwede natin manipin.
Hawakan natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating malapino na nawasak. The body that was broken. Hallelujah. Pero bago yan, manalangin muna tayo. Malapino, patawarin mo kami. Minsan kami nag-alinlangan, nalulupay-pay. Nadadala kami ng aming mga problema sa buhay. Nakalimutan namin na kami tinubos mo na sa lahat ng problema. Sa lahat ng karamdaman, pinagaling mo na kami. Pinagpala mo na kami sa lahat ng bagay. Malapino, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Make us pleasing in your eyes. Forgive all our sins and iniquities. In the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen. Forgive us, Lord. Forgive every one of us. In the name of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus over every one of us here today. By His stripes are healed. Sa magitan niyong ginawa, we are forgiven. Pinatawad mo na kami. Thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. Hawakan natin ang tinapay. Sabi na pinaka, we have given thanks, He break it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Ito ang aking katawan sa malapilo na nawasak din sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa inyo. Kainin natin. Pagkatapos naman ito, kanyang kinuha ang saro. Hawakan natin. Yung saro na yan, yung katas ng kubas, sumisimbolo sa dugo ng ating malapit. The blood that was shed, the precious blood of our dearest Jesus. Hinawakan niya ang saro, ang sabi ng malapit noon, katapos ang minom, ang sarong ito ng bagong tipan ay bagong tipan sa aking dugo. Inumin niyo nito bilang pag-alala sa akin. Inumin natin. Okay. Sinapin naman. Hallelujah! Jesus!
malaking bagay yung pagpapasalamat. Magitin natin sa bibig natin. Thank you, dear Jesus. Malaking bagay yung minamahal. Thank you, dear Jesus. Matagal na tayong pinagpala. 2,000 taon na nakalipas. Pinagpala, tinubos sa sumpa, pinagaling sa sakit. Kaya minamahal, lahat na may sakit na nandyan, sabi mo sa magitan ng mga latay ng malapil, magaling na ka. By His stripes, we are healed. Hindi ako buntot, ako'y ulo sa pagpapala. Banggitin ninyo, minamahal. Lahat ng aking kinalangay, binigay ng Diyos sa akin, alang-alang kay Kristo Jesus. My God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Speak it. I plead the blood of Jesus over our birthday today. Sa mga bungang panalangin aming ginagalang mga pastor. I enforce the blood of Jesus over the Christians that are here today and the webcast viewers. I enforce the blood of Jesus over them now. Hindi ka nabuntot, ulo ka. Sa magitan ng mga latay, pinagaling ka na by His stripes, you are healed. Lahat ng kailangan mo, binigay ng Diyos sa magitan ng Kristo Jesus. Hallelujah! In the name of Jesus, receive it right now. In the name of Jesus, receive it right now. In the name of Jesus. I command any sickness, unbelief, and doubts. I command cast out from the children of God right now. In the name of Jesus. Demons cast out in Jesus' name. Magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Pinalaya ka na, pinagpala ka na, hindi ka na buntot, ulo ka! In Jesus' name, be blessed in the name of Jesus. Your problems are solved. Your problem is solved in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin malapiro. Sumigaw tayo ng malakas 3 beses. Bilang pagpapasalamat na tinanggap na natin lahat ng biyaya ng ating mga Pinoy. 3 beses malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan ng ating mga Pinoy. Bago sa ating mga announcement, tayo muna ay kumuha ng ating special offering. Habang kayo ay nagsasacrifice. Minamahal, napakadaming patotoo, libo-libong kapatiran. Hindi sila nang hinayang, they gave generously. Nabigay sila generously. Kala mo lugi. Hindi. Sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Yung masaya ka. Hindi ka nag-alinlangan sa ating special offering. Minamahal, magkalupo tayo. Pwede natin beloved preserve Brother Tan Kiamko sa ating special offering. Purihin lang natin malapit. Nandiyan po yung mga offering cloth, minamahal. Magkalupo kayo. God bless po, beloved Lord in picture. Hallelujah, manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Opo, dakilit mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga bungang panalangin na aming ginagalang Pastor Will Estrada Almeda, muli mahal na Panginoon, patuloy mong basbasan at pagpalain ng iyong mga anak na magkakaloob ng kanilang special offering sa walang may pagkaloob. Mahal na Panginoon, hallelujah, bigyan mo silang magkakakitaan upang sa susunod, mahal na Panginoon, na gawain, sila man din po ay makabahagi sa pagbibigay ng special offering. Pagpalain mo kaming lahat, itong aming samot panalangin sa iyong banal makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo Jesus. Amen. Ang aking mahal, nais kong mag-alay sa'yo.
Diyos ang mag-supply. Ang Diyos po magsusupply ng lahat ating kailangan ayon sa kayamanan ni Kristo sa kanyang kalalatian. Sabi ng Biblia. Kaya, kung sa makataong kaisipan ay mahirapan tayo lumipat, pero dahil sa ang Diyos ay makapangyarihan, kaya mag-supply, tayo makakalilipat ang sarili nating bagong bahay sambahan. Amen? At milyon na po nating ginastos, nakapag-down na po tayo, konti lang nating balance. May nakarating nga sa akin na balita na hindi raw totoo yung lupa. May nakarating sa akin na balita, hindi raw totoo yung lupa na binili natin. Yung hindi naniwala, yung mga nag-slander, nag-ugusip, na hindi raw totoo. Punta po kayo dito, sasamahan namin kayo doon. Amen ba? Inamahal? Pati kasulatan, yung parang deed of sale, naka-notaryo sa abogado, papakita namin. Sa mga hindi naniwala, ha? Inamahal? Hindi po tayo nagsinungaling. Bawal ang magsinungaling sa pulpito. Bawal. Lahat dito, totoo. Yung hindi niniwala, punta pa kayo dito, sasamahan namin kayo doon. Gusto nyo, mag-stay kayo doon isang buwan. Para maniwala kayo na totoo. Nakarating sa akin, hindi rin totoo yung lupa. Gusto mo, tumira ka isang buwan muna doon. Sige, magtanim ka doon. Para kung may magpalaya sa'yo, hindi totoo. Pero pag wala, magsisi ka. Dahil totoo yung sinasabi natin. Palakpakan natin, palakpakan. Hallelujah, praise the Lord. Talaga naman. Sabi naman, tuloy-tuloy ating pagsamba dito. Tuwing linggo dito tayo, 9:30. Miyerkules, 1:30. Biyernes, alas 9. Minamahal, napakalapit na po ng panahon. Kaya, anytime now, marami nga ako nabasa. Sabi nila, end of the world na raw. Ngayon, 2026. Wala nakakaalam ng eksaktong araw sa oras. Ang alam naman natin, anytime now, babalik malapino. Yan ang totoo. Anytime. Yeah, be ready. Minamahal, lagi kayo nasa gawain. Then, ibigin ng Diyos, higit sa lahat, ibigin ng kapwa. Kung ano ministeryo mo, pinagpala ka. May dahilan yan, kaya ka pinagpapala. Gusto ng Malapinong, tumulong ka sa gawain ng ating Malapinong. Yun talaga. Yun talaga. Yun talaga. Kung tutuparin natin yan, hindi mo mauubos ang pagpapala. Yan ang katotohanan. Puri natin Malapinong. Kaya tuloy-tuloy natin pagsamba sa San Ildefonso, ang ating gawain linggo, Miyerkules, Biyernes din. Meron tayong Bible study sa dako ng dito, Pinagbarilan, no? Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Mayroon pa sa Candaba. Ewan ko lang kung ano pa, inaayos pa. Inamahal. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Titigil lamang tayo pag babalik na ang ating Manapinoon. Yung ginagawa natin, paghahanda po yan. Pag tumigil tayo, goodbye rapture. Tanda natin sa Biblia, ha? Inamahal, ha? Pag tumigil tayo sa pagsamba, goodbye rapture. Hindi ka makakasama sa rapture. Sorry to tell you. Ang makakasama lamang sa rapture, yung walang dungis, walang kulubot na Kristiyano. Kailan tayo nagiging walang dungis, walang kulubot? Pag nandito ka, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yun po yan. Yeah, God bless you, minamahal. We love you so much. Pagpalain ko, yan ating gawain sa Pinagbarilan. We love you, Sir Janet. Risa Rondo. Sir Janet, saan ka ba? We love you, Sir Janet. Nandiyan ka ba? Sir Janet, namimiss ka na ng mahal na Panginoon. Kulang po yung ilamahal. Kailangan nandito tayo sa general service natin. Beloved Sister Janet, namimiss ka na ng Malapino dito sa Baliwag. Dito sa church sa chapel natin. So every Thursday, Sister Janet tayo, 5 p.m. to 7 p.m. Diyan po sa Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Puri natin yung Malapino. God bless you so much. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Ito may wala po tayo na mahal. Beloved Preacher Jojo Navarra, sa ating closing prayer, tumayo na po tayo na mahal. Puri na ating malapay. God bless you po. Love you daw din, Preacher. Tayo po mga minamahal ay tumayo at magkaisang manalangin ang pagtatapos. Opo, dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon,
Sa banal mong pangalan, pinakamamahal pa ng Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na banal na gawain na iyong nilangisan at pinagpala. Mula sa paghain na makalangit na awitin na mga joyful at solemn song na naging mabangusamyo sa iyong banal na harapan. Mga pinagpalang patotoo na nagiging kalakasan at karagdagan sa aming pananampalataya sa mga awitan ng mga beloved choirs na naging bahid ng iyong matamis na banal na presensya na iyong ipinadama at maging sa pagtalima patungkol sa ikabo at handog. Kami po mga mahalang Panginoon na nagpapasalamat. At muli po kami naharalan ng iyong banal na salita na patungkol po sa dugo ng mahal na Panginoong Kristo na dinala ng aming mahal na mga ngaral at sa aming pansamantalang paglisan patungo sa aming kanya-kanyang tahanan. Dalangin po namin ang inyong patnubay na makauwi ang bawat isa taglay ang biyaya, pagpapala mula sa iyong trono ng biyaya. Muli niyo po kami ibalik sa araw ng Miyerkules upang ikay muli naming kasamahin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa makapangyarihan pangalan mo, ito ay aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise God the Lord. bless you. Minamahal, we love you so much. There is Jesus loves you more.